Dalangan may lumaw ng Diyos ang Diyos ni Abraham, Isaac, nito Diyos ka mabuhi dumanan Diyos. Salamat Ginoo nga among mga pagpatugbaw sa mga pagtingog, nahimo nga naingdangat sa imong trono sa imong grasya, nahimo ni alim yung pahunod sa imong grasya. Father God, as we continue worshiping you God, pinagi sa pagpaminaw, pagpanglandong sa mga bulong, nagpapugino nga ikaw mga abli, sa mga nagkasing-kasing sa mga katawhan. Ikaw po rin mo matag-usak kasing-kasing sa mga pagbati, mga pangandoy, mamahimong ma-incline, mahimong ma-in-tune sa imong plano katuyuan, God. Father God, in these four corners of this area, once again, I declare and we declare, God, by faith to God, that your Shekinah glory will invade in this place, O God, and will gives us victory, O God, joy into our hearts, O God, while we are serving you, Abba Father. Lord, salamat. Kapisan pa, dili lang din sa Davao, Ginoo, kung kauban man ni Mirasol, may GC dito sa Mawis. We continually pray and declare your mighty hands magapadayag na ito kanila, yung ikaw magapamuhat sa mong kaliwalang mo. Lord, imong kubos ng alagad, salamat na ikaw magadiyog sa mong mensahe, ang imong klarong tataw sa mong katawhan. Dalay kong ka, Father, dalay kong ka, Holy Spirit. In Jesus' name. Mayong buntag sa mga makapaglingkod tayo sa musika sa iyo. Mayong maglasata o kuling adiling, mayong sige kong tindong, sige lakaw-lakaw kay para dili ta makadisturbo sa bang tao. Isugutan nato karon ning takas sa buntagon imong sumpay o padayon nga atong isugutan ibuhat sa Ginoo pinagi sa kinabuhi ni leader pangalan niya is Jepta. Jepta nga diin gitawag o gihimo siya nga leader sa Ginoo, pinasikad siyang plano katuyuan tubag sa mga pagampo siyang gitubag o gisangkapan sila sa Ginoo o gitawag nga mag-guide sa ila aron mahimo silang magmalampos o magawas nun. Dili pa siya tungod kay bright ka, tungod kay influential ka, wa ka nagkinanglan o Ginoo. Wala ka nagkinanglan o leader. Hinunta ka, ikaw pa ko nagkinanglan tao, giya o tabang sa Ginoo. Pero not literally nga ang Ginoo kung may tutungha, kung mga tubang nimo, may len, mani mong buhaton ha. Ayan, mauni ang dapat din mong buhaton. Naay pulong sa Ginoo ang atong pamalandungan, atong isutan, atong tun-an para mahimutang reminders. Ma-remind ang atong kaugalingon sa pagbuhat sa planong katuyuan sa Ginoo. Recognize God in everything. Kinahanglan makit-an, masabta nato, mabati nato ang Dios sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi. Naay ko'y kanta, ano mang pagkakataon, ano mang sitwasyon, masisumpay. Ikaw at ikaw pa rin. Mga ito ng lantaon, nabisan tayo unsay na dangatan sa atong kinabuhi, magpabilin ang Diyos sa iyong pagka-Diyos.
Mag-failure man ta, mahimong ta mo succeed sa atong mga dreams, aspirations sa life. Pero inon ta ka, God is able and capable to perform according to His word, according to His will, according to His purpose. Wala nang taklas kamutago ni isgutan na to ang kinabuhi ni Jipta, kausa kapag pahinumdum alam ka na to. Ato nang naisgutan nga diin si Jipta, dili siya accepted tungod kay anak siya sa gitawag pa silang pinulungan nga Rusty. Sa lain pang pinulungan anak sa usa ka buring. Dili siya accepted pero musugotag sa dili. Bisan ang mga tao dili mo dawat nimo okay ra na. Kay naay mga tao nga gusto og dawaton siya sa mga tao kanang kinahanglan siya mga fill in. Feel belong. Pero inon ta ka, not everyone will accept you. Dili tanang tao mo dawat sa imo. Pero bisan pag dili ka dawaton sa daghang tao ubang tao, ang importante nga kabalo ka, accepted ka sa Ginoo. Kung i-accept ka sa Ginoo, kung dili ato makitaan na ay pagkabuhaton ng Ginoo pinagi sa kinabuhi ni Jipta. Okay, dahil ito ka importante kamaturan nga itong isgutan. Number 1, mahimok na ma-recognize ato ang Dios sa tanang butang o sa tanang sitwasyon sa itong kinabuhi pinagi sa atong paghatag o kumpiyansa ato sa Dios. Ikaduha, pinaagi sa gitawag paghatag natong commitment ngadto sa Ginoo. Pautan na si Lord committed ba para sa imo? Wait lang tapat, committed ba si Lord para sa imo? Wait lang yung tapat. Unya, committed po ka sa Ginoo. Kasi may adiha na problema. Si Lord committed para sa to, ang pautan, ikaw committed ba ka para sa Ginoo? Ikaw committed ba ka para sa imong asawa? Committed ba ka para sa imong bana? Committed ba ka para sa imong tawag sa Ginoo? Dini makita na to ang kinabuhi ni Jipta nga diin na ay gi-perform ang Ginoo sa kinabuhi kung makita na to nga example. So it would be example. Masaya po sabot sa example. Ha? Masaya po sabot sa example. Sige na tagadungo sa example. Nasa kayo example, kabon sa sample. Ay example is, nahimo siyang pattern, nahimo siyang basihanan sa angayang buhaton. Okay. Ato ning lantaw dyan, number 1. Makita na to nga naa si kumpiyansa sa Ginoo ang usa ka tawo pinaagi ni ining mga butangan. Makita na to sa verse 8. They said to Jipta, "We are turning to you because we want you to go with us and fight the Amorites and lead all the people of Gilead." So mali ang background kini mga tawhana nga ning reject kanhi ning salikway sa iya wa mo dawat ang iyang kadugo, iyang mga parente, iyang katribo, wala siya dawata tungod kay unsa man lagi siya. Pero marami ang problema, panahon nga di pa ka kinahanglan nila, mura ka og basura. Sa panahon nga paglantaw sa mga tao, wala kay kwinta, wa kay pulos. Ang ilang paglantaw sa imo, basura. Di mati naman kasi mong kaugalingon nga feeling, makuog, white pulos, useless, may paglasura kay na pa'y gamit. Na may gamit ang basura? Dagang na dato sa basura. Okay. Dini atong tanan, nahimo sila gitawag ning adto sila ni Jipta tungod kay nakita nila nga hopeless na ang sitwasyon.
Sa una, ilang gisalikway, wa nila gidawat, wala nila gihatagag importansya, pero sa panahon nga na sila sa panginahanglanon, ang giisip nila mulay kwenta, musilita po, o ilang giduulan. Giduol nila ang walay kwenta, mananginong taka sa pagkakaroon. Kung paminaw ni mo, wa kay kwenta, paminaw rin na mo. Kaya tubangan sa Ginoo, each one of us is important. Atagan na itong classic example. Sa 100 ka tupa o 100 ka sheep, di ba nagibili ni matod pa sa sambigan ni Jesus ang magbalantay sa kardero, gibiyaan ni ang 99 o gipangita ang usa na nawala. Pangutana, gagamay mga taong gano'n ako, tanawa, mas importante ang usa kaysa daghan. Mali. Magunaw na tama, mas importante ang usa kaysa daghan, dili na tinuod. Ipakita sa Ginoo, dili lang importante sa Ginoo ang daghan, kundi importante sa Ginoo ang matang usa. Ngano gibiyaan tong lumintay na ibig? Tungkol kay secure to sila, protected. Kinsa gipangita kadtong nawala tungod kay unprotected. Meaning to say, wala siya manghimo siya kaugalingon, wala gipangita siya tungod kay nga naman individually importante. Sa tubangan sa Ginoo, pero atubangan sa tao, ambot lang. Kini nga pangutana mo ni. Importante ba ka sa imong ginikanan? Importante ba ka sa imong mga igsoon? Importante ba ka sa kapilimban? Kasi kung lang tao ka awa, magagawa may kwan, huwag mo ko'y kwenta. Kaya na mga ayuda, wala dyan madapat. Pero panahon ng naay, pag nanglanon sila, grabe, maapil. Din makita na to ang ibuhat sa mga tao na kanining sa likway. Mananginon ta ka din mapita. Kung mukomit na ama, kung ato makitaan nga, mukumpiyansa lang ka sa Ginoo, di ka makumpiyansa sa mga tao, kay mga tao, dali ra nga. Isa. May mga tao madali ra kayo. Dali ra makalimot. Natoy po sa saka, kailan ako na Pastor Ian Michelle. Tilitanan nga imong gi-raise up as a pastor. Tilitanan nga imong gi-raise up ng itabangan pagpabilin sa imo. Ang uban, nawala, maglakaw, ang uban, upasakit sa imo. Pero dili tanan mo biya, na-adyoy mo pagpabilin. Mani, di niya ito makitaan, do gibiyaan siya, gisalipay sa Ginoo, na ay makita na itong indication nga diin nahimong isang confidence sa Ginoo. That is why sa dahil confidence sa Ginoo, dili siya manangita og mga tao, kundi siya nahitabo sila mismo ang Ginoo. Nakita niyo? When you are confident diha sa Ginoo, ang mga tao na nanginahanglan og Ginoo, pwede ka doon. Pwede dyan mo doon sa iyo. Ano yung nito? Okay, verse 9. Ang verse 9 na kanayan. Okay, nalihat brad. Jephthah said to them, if you take me back home to fight the Amorites, and the Lord gives me victory, ingat siya, naratag siya o, suman, condition. Sige, kung paulion ko ninyo, unihimoon ko ninyo nga makig-away sa atong kalaban ng Amorites o gatagan ko o kadaugan nagikan sa Ginoo.
Isa, ako na inyong leader. Dili kung makita na to, nga si Jepta, once in a lifetime niya, dili siya leader sa katilingban tungod kay uyamot, yano lang na tao. Pero sa diha nakita nila ang potential ni Jepta, mismo si Jepta na ang nilingon. Tagan ko kadaugan sa Ginoo. Unya kanang mauli ko dito sa ato. Ako na inyong leader. Musunod na mo nako. Okay. Verse 10. Dili makita na to ang tubag sa mga. Then they replied, we agree. The Lord is our witness. 11. So Jepta went with the leaders of Gilead, and the people made him their ruler and leader. Jepta stated his terms at Mizpah in the presence of the Lord. Dili makita na to ang ipakita, ipadayag ni Jepta na sa gihimong kondisyon, pero pamunta na, kinsay lang witness? Si Lord. Ang mga tao po ninyo, ang witness na mo, nga musunod mo is ang Lord. O niya, dili ko na ito makita ninyo ito si Jepta in the presence of the Lord. Naghimo siyang mga terms, mga condition. Kung siya condition niya, mahimo sila magmadagon. Sige yun ni Jepta, leader ko. Kinsay gihatag ang kadaugan sa Ginoo? Atong tanawon. Kinsa may gihatag ang kadaugan sa Ginoo? Ining tanawon na. Ang mga Israelita o si Jepta? Nahimo bang nagmadaugon ang mga Israelita without their leaders? Without their someone nga nahimo nga nakig-fight for them. Mani ang problem tungod kay daghang mga tao karon magbalambuso lang ganis kinabuhi makalimot kung kinsa ng tabang. May gitawag amnesia. Sa una nga walang pa, grabe. Pero panahon nga naana makalimot. Ngani ang gibuhat ni Jepta kay kabalo man ta maud ni sakit ni mga tawhana dali makalimot. O dali makalimot o kadang hingaling tunon jud. Asa may mas bukat? Dali makalimot o hingaling tunon? Asa may mas bukat-bukat, hingalim tunon o dali lang makalimot? Pariha raman siguro ng pastor. Mao ni kung imong tanawon ning mga tawhana, makalimot o dali sila makalimot, unsay hinungdan? When there is none. When no one will lead them. Makalimot sila kung wa na mo giya sa ila. Makahinumdum rin ang mga tawanan kung na magtudlo. Parehar ko sa bang Kristohanon, mahimo lang makahinumdum nga Kristohanon dahil siya kung nasa simbahan. Pero kung naanagadi sa trabahoan, naanagadi sa eskwelahan, naana sa asa ka nga lugar, makalimot na Christian. Ay, maradi, mga term siguro, no? Makalimot. Magpalimot-limot. Mabitaw dili, nagbantay na kong malider. Mabitaw, sabay, tama. Tanong-tanong diyan eh. Ingon sila, ha?
in the presence of the Lord. Kaya nga naman, nga nung gibuhat man ni Jipta. So, ngayon ka kanina, kabalutang, kining mga tawahan na hingaling ito mo. Mana ang iyang gibuhat, ihimo nilang witness. Kinsa ilang witness? Ha? Kinsa witness sa ilang paghimo og si Lord gihimo nilang witness. Kay nga naman, confidence si Jipta nga walay lang yung maghatag nila og kadahugan o kalampusan. Batok sa ilang kalaban si Lord. O si Lord mutuman siya mga saad. So nini, kung na ito magitan, gihimo niya nga witness si Lord tungod kay nga naman. Gini. Pwede ba ni mo himuon nga witness kung dili ka musaling uwa ka tuo sa iya? Pwede ba yung witness? Dili ko na itong makitaan. Ihimo niyang witness in the presence of God. Tali silang pakigsabot din yung mga kung hatagan na tagkadahugan sa Ginoo, hatagan kung kadahugan sa Ginoo. Mao ni atong buhaton, pero di sa sila naghimo o pakigsaan at tubangan sa Ginoo. Okay, verse 12. Then Jipta sent messenger to the king of Ammon to say, "What is your quarrel with us? Why you have invaded our country?" Okay, pangutan na. Sa diyan naingon ang leader si Jipta. Ning atake ba dayon siya? Kung sa pa may iyang gibuhat. Kung sa ato pa ni karon nga panahon napay gi imo nga ipang mga kanang naapay proseso nga ilang gibuhat wa sa ning diretso kalangkada. Wa sa ning diretso ug atake unsay gibuhat. Naghimo pa og kanang mga professional nga mga pamaagi nga pwede pa dun nga mag-isurahay, pwede pa dun nga gitawag nga naay panagsultihan ay ba nagkumprontahay dili sa mapatay. Kadagang mga tao wa pa ganing mag-isurahay dito na patay. Ang resulta kamatay. Ini pa naman gibuhat ni Jipta na ning pananay, nagpadala siya minsahero ug gipapangutana ang hari nga taga-Amon. Notana siya, nganong inyo maming atakihon, nganong inyo maming pilihon. Unsa may amo na himong sayo? Meaning to say, naigihimo nga mga pamaagi ang kalaban para na sila gitawag nga reason, valid na reason. Mali gidetali ni Jipta, unsay mga rason nganong kinahanglan nilang dipinsahan, nganong kinahanglan sila nga mo stand firm. Okay, din verse 13. Ang verse 13 na kanayon. Sige, Brad. 14. Jipta sent messenger back to the king of Ammon. Kaya naman sila gitawag. Wala pa nag face to face nga nagpatay. Wala pa sila nag face to face nga nag-away. Kudilit na pa'y gitawag nga mga nagpadala na silang mga mensahero ng balos-balos. Karon nindot kayo nga panahon no? Kay mag-send lang ka sa messenger, kung mabasa lang din niya ng response, in just seconds, nanay, response. Pero sa ilang panahon, dili nga ni, ang gitawag ng mga messenger tungkol kay tao, magdala sa mensahe, magdala sa sulat, ihatag sa harik. Unya, ang baton po sa harik, pag madawat, maghimo po siya og letter, balik dito.
Mauni nga minsan. Okay. Back to the king of Ammon, verse 15. With this answer, it is not true that Israel took away the land of Moab or the land of Ammon. Nauta na sila po. Dili ba tinuod nga ang yuta sa Israel? Unsaman? Ang tagiya na is kinsa? Taga Moab o mga Ammonites. Back then, kung atong lantaw na, ang Lord pinaagi sa kinabuhi ni Abraham or Abraham. From Abraham to Abraham. Gipramisan siya nga biyaan ni mo imong pamilya adto ka sa lugar nga kung gisaad sa imo o gimuon ta ka na kung nasod o himuon ta ka. Sinitabo ning adto siya sa gitawag na promised land, pero dili pa to promised land. Dili pa to gitawag na Israel nga lugar kung dili Kanaan. Ang Kanaan ay gitawag nga 7 nation nga nag-occupy. So meaning to say na occupy na daan sa lain nga mga tribo kadiin mao ang gisaaran sa Ginoo nga ihatag ngadto sa mga Israel. Ang iyang lugar. Tukad na lang story short, mao na ni nag-istoryahay na sila base sa history. History, importante sa una dito nga history. Karon nindot man day nga mahimong kabalota sa history gamay. Kay para di ta mailad sa mga history. Kay matod palagi sa mga laing pinulungan, the victors write their story. Ang kinsa man ang nakadaog may mo musulat sa ilang istorya. Mo na kung ang nagsulat dili pabor sa tinuod nga naitabo, ano may tabo nga na-joy confusion. Bisan sa Pilipinas, ang history na to ay mali-mali. Okay, dini, it was not true that Israel took away the land of Moab and the land of Ammon. Next, verse 16. This is what happened. When the Israelites left Egypt, they went through the desert to the Gulf of Aqaba and came to Kadesh. Next. Then they sent messenger to the king of Edom. Edom is the father of the son or grandson of Esau. Si Esau mo iyang kanunuan. Kabalo mo kinsa si Esau, the brother of Isaac. Jacob. Namusta na. Si Esau mao na ang iyang lain nga name is Edom. Anong Edomites? Meaning to say, si Jacob o si Edom o si Esau igsoon. Klaro na to Si Edom o si Israel igsoon. Ang ilang mga kaliwat kung saman, kaaway igsoon. Igsoon, pareha sila dugo. Pero dili ba siya na tungod kay kanang bitang mingon mga uban, blood is thicker than water. Sticker kuno than water. Nini pa na kantong makita, sticker ba ang blood ini pa na nang giaway nang gipatay igsuon. Unang krimen sa Bible, kinsa man? Di ba? Magsuon nga si Cain o si Abel. Okay, dili ko na to makita, gihatag ka nila og kanang gi-recap, gi-remind nila ilang kaugalingon. Okay. Messenger king of Edom to ask permission to go through his land. But the king of Edom would not let them. They also asked the king of Moab. Kabalubang kinsa ni si Moab.
Si Moab. Pamilyar mo aning Moab. O Moabites. Okay. Kinsa man ning kaliwat? Ay, istorya na kita gamay. Kabalo ba mong kinsang anak si Moab? Uy! Si Moab is one of the son of kanto bitang ang ilang amahan nga ilang gihubog. Oh. Na ay ilang amahan nga gihubog. Kay wa na sila nga ato mo sa bukid. Ingon mo sila, diri rami sa kuwan, diri rami. Oh, diri rami sa suwar kanang gamay nga lugar. Okay, kinsa man na. Kinsa man tong nasunog ang nahimong asin ang asawa. Oh, di ba na duha nga anak ha? Babae ang giuban. Unya kay nahadlok na sila mo explore sa laing lugar kay mga bride po tingnan nga ato mo sa nahan hamyo dili lami kay mahadlok mi didto. Tapos iuna pa sila. Subok ilang amahan. Unya ang resulta na is usa na si kaliwat ni di ba si Lot igun sa man ni Abraham. Ha? Pamangkin. Akong hangkon. So kung mo tanaw, related ra jud unta di sila. Pero sineta mo because of na mga personal nga interest, personal nga mga motives. Wa nila bisan di pa agi na lang ilang parinting mo na ingon taga ison sa natin mga kadugo. Nga mas mayo pag mga tao nga di na to parinting kay mo maduulan na nato pero may kadugo. Ano ni tabo? Kaliwat nila. Wow. I-atake mo ganoon sila. Okay. Ato ning tumayon. They also asked the king of Moab, but neither would he let them go through his land. So the Israelites stay in Kadesh. So wag din taon sila nagbot-bot og taak o tabok sa mga lugar. Yung sinitabok, which kinapuyo ng taning mga Israelita kay giatake na noon sa ilang. Pinahita. Then they went also to the desert, going around to the land of Edom and the land of Moab until they came to the far side of Moab on the other side of the Arnon River. They come there, but they did not cross the Arnon because it was the boundary of Moab. So nga gihatagan nila history kay nga naman ang paminaw ni katong ilang kalaban unaw na nila nga amo man ninyo ta giilog lang ninyo busa ingon sila nga amo ning kuhaon pagbalik. Okay, next verse 19. Then the Israelites sent messenger to Sihon, the Amorites, king of Heshbon, and asked him for permission to go through his country to their own land. Okay. Ingani ang nindot nga pamagi nga di sa kamudritso pangayo sa kag-permission. Sa ilang panahon na practice nila ang pagpangayog permission. Dili mo ditso. Kanay mga tao nag-assume na kasabot mo na siya, ditso, no? Dahil mo na yung problema. Without the boundary, without limitation, tungod kay sobra na mo ka friend, sobra na mo, grabe close friend na, wala na yung boundary. Ang iyang toothpaste, imo na toothpaste. Ang iyang ballpen, imo na pong ballpen. Mga simple na kayo na, pero usay din na ito mapatunan nga wala na benta ng utang o. Okay. And
Sige pa lang, verse 20. But Sihon would not let Israel do it. Pila na kabog iyang ginuulan, ilang gipanangiran. Bubok, asa? Moabites, Edomites, Amorites, okay. He brought his whole army together, come at Jahaz and attack Israel. Mao na rin problems. Nangayon ang tag-permission, pero ang ibuhat sa mga bride, i-atake na noon. Nakalimot sila nga, giunsa sila pagpagawas, gikan sa Egypt. Pagabot nila sa desierto, isuplayan sila sa Ginoo. Pagabot dito sa kanang gitawag Great Sea, usig gibuhat sa Ginoo, giablihan sa Ginoo ang ulang dagat o gipalakaw ang mga Israelita pinagi sa gahom sa Ginoo. Nakakita nini kini mga tawhana, pero silang gibuhat, giatake na noon. Ibis kay nang inalagtabang, gitabangan na noon. May mga tao nang inalagtabang, biskay tabangan na noon. Okay, verse 21. But the Lord, okay, dire na ha. Ato ning lang taon, mauni ang gihimo nilang rason nganong kinahanglan nila nga limot ang ilang inheritance tungod kay nga naman. Ano verse 21, the Lord, the God of Israel, give the Israelites victory over Sihon and his army. So the Israelites took possession of all territory of Amorites who live in that country. Okay, sinita mo? Iatake sila sa kalaman. Pero gracious si Lord, favor sa iyang katawan, ipildi nila ang Amorites. Sinita mo, kung napildi na ang tanang posisyon, ang land, ang territory, kinsa na tagiya? Ang tagiya na karon is ang mga Israelite. Favor. Kinsa naghatag? Sa bawang territory? Balikan na itong history, paano ni Joshua, paano ni Moses. Kinsa naghatag sa territory? Si Lord! May naghatag ni anak. Mao ni, hindi ko na ito makita na ito si Jephthah confidence siya, tungod kay nakahibalo siya sa unsang pamaagi, nga nung naangko nila ang teritoryo na ila karong gipuy-an. Naman na naitabok ang mga Amorites, gusto nilang i-reclaim. Gusto nilang kuhaon pagbalik. Pero, malina, kung nakahibalo ka, kung kinsa, o unsa ka, dili jud ka pwede mahadlok kung mailan. Kaya nga naman, ang gihimo ni Jephthah, iyang gisultian ang kalaban. Gihatag na ni sa Ginoo nga teritoryo, tungod kay napili na ang king of ug kami na may tagiyan ini sumala sa so the Israelites took possession of all the territory of the Amorites who live in that country. So meaning, kinsa na tagiya sa posisyon sa territory? Kinsa na tagiya? Of course, ang mga Israelita na. Okay, pumunta na. Anong confidence si Jephthah ni ining usulti? Tungod kay nakahibalo. Dili ka mahimong confidence kung ikaw mismo wa ka kahibalo kung kinsa ka. Kung dili ka sure kung kinsa ka o kinsa ang iyong gisaligan, dili jud ka kumpiyansado. Other words sa confidence is nakay trust, nakay pagsalig. Okay, klaro ta niya? Then, verse 22. They occupy all the Amorites territory from Arnon in the south of the Jabbok in the north and from the desert of east to the Jordan on the east. Himo nang ilatag ni Jephthah ang gidakon sa territory. Next, verse 23.
So it was the Lord. Ibalik ako na. The Lord gave victory. And verse 23, it was the Lord, the God of Israel, who drive out the Amorites for his people Israel. So, dinhi makita na to nga, ang naghatag sa territory si Lord. Sa unsang pamaging gipalayas, si Lord na ang bahala ng gipalayas sa mga tawhana tungod kay saad to sa Ginoo sa iyang katawan. Kung tinud-ano mo na po, kini mga tawhana akong palayason, ako ning pang walahon. Pero kung dili mo magmatinud-anon, maurap ko din gamiton ng mga tao na makig-away sa naman, di balik-balik na dyan din taon. Kini makaaway nila, wala naman dyan nung tali. But because of their disobedience sa Ginoo, nag-raise up na po, luglain nga. Maurang kaliwata na, pero lahit na nga henerasyon. Manining reclaim sila. Pero siya netabo, because Jephthah is confidence na to sa Ginoo. May sugod siya nga nisulti nga, oy, ihatag na ni sa Ginoo sa amo. Asa ang iyang confidence? Dili sa mga tao nga nanginhimo ka ng leader. Okay, pareha, ato ba yung inumduman? Kaya mga tao nga agresibo kayo mo, himo ka ng leader, himo. Pero nitabo, panahon nga na yung mga problema, mauro ko ng mga tao mong criticize. Atagan na itong classic yung example. Pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, kung sa'y diningan, kung sa'y gihimo sa mga tao, namutol sila magdano sa mga pantry, singit-singit, Hosanna in the highest! Hosanna in the highest! Bulahan siya, ganingali sa ngalan sa Ginoo. Ilang gi-welcome. Kaya nang na sila, mahimo nilang hari, o nahimong hari. Pero siya tabo, kayo dili man madawat, o dili man mao ang ilang tinguha sa tanong kabubuton sa Ginoo ganingali siya. Kabalo ba mo panahon nga ipapili sila ni Herodes? Nga kinsa may inyong tugutan? Hatag ang kagawasan kining kriminal o kini si Jesus nga Nazarenon? Kung sa ingon sa mga tao, ilansam siya sa cross, pangutana. Posible ba itong mga tawana ang unang isulti nga bulahan siyang namingani sa ngalan sa Ginoo? Nag-welcome. Pero kay dili man pabor sa ila, or kung mga tawanan ningon nga ilansam siya sa cross. Ano nga, dagan yung mga balimbing nga tao. Kung pabor, kampi ni mo. Pero kung kontra gani, ay maupay mo. Yung pas taga-amo is, maurapi mo tugjo. Maurapi mo traidor. So nining panahon na, makita na ito, gi-elaborate, gisulti na nga, kining lugar, ihatag sa inyo sa mga Israelita. O, kining lugar, iyan sa mga Israelita. Okay, padayon na. Verse 24. Are you going to try to take it back? You can keep whatever God, your God, Kibos, has given you, but we are going to keep everything that the Lord our God has taken for us. Ana dili si Ammonites, na sila ay Diyos. Kung sa ngalan, Kinsa ngalan? Dahil pa ba si Chimos o si Tamos? Si Chimos. Panahon na, iyon sila nga. Kung siya may gihatag sa inyong Ginoo, kuhaan ninyo. Pero kung siya gihatag sa Ginoo amo, mga Israelita, amo name, sige ngon. But we are going to keep everything. The Lord, Inong Dominic Son, manigingon Jephthah. Among ampingan, among tipigan, unsa may gihatag sa Dios para sa amon. Wait yung tapat, unsa may gihatag sa imo nga dapat imong ampingan. Naa ba kay nadawat nga gikan sa Ginoo nga dapat imong ampingan? Naa wala.
Kinsay mo amping anak? May nga nga. Ano nito po sa kong kinabuhi kay wala mong gibisita sa kong leader, wala kong giyangkas sa kong pastor. Manining gani nga kong paghilom diya. Ang Bible nagsulti, kinsay mo keep sa imong nadawat? Kinsay mo amping? Mandamay pagkaglayang tao. Ikaw may mo amping sa imong nadawat? Paningingon ni Jipta nga, unsa nadawat na mo? Among ampingan, among putiktahan. Kasabtan, verse 25. Verse, so, do you think you are any greater than Balak, son of Zippor, king of Moab? He never challenged Israel. Did he? Did he ever go to war against us? Okay, masabay nito ko din ibalik ang history. Kinsa to diba si Balak, king of Moab, kung siya netabo? Kung siya may netabo ato, di ba na ato'y iyang gisuhulan? Kinsa to iyang gisuhulan ng propita? Nga ipatunglo lang dyan ang mga Israelita. Si Balaam. Gibayan na niya sa lapi, ug himo, giupirang pa dyan ang posisyon. Pero sa gingon ni Balaam, kung unsay isulti sa Dios, may kong isulti. Gibayan na sila ni Balak. Pero sa netabo, gipanalangina noon. Manang gingon ni Balaam, kung saan man ako pagtunglo sa gipanalanginan sa Ginoo. Meaning to say, ang pag-blessing sa Ginoo sa imong kinabuhi will covers and protect you. Manang gibuhat po sa kalaban, nagpadala siya og mga chicks. Nahimo sila nag-intermarriage. Netabo, diha sila na antos. Ano netabo nga silutan sila sa Ginoo. Okay, padayta verse 26. For 300 years Israel has occupied Heshbon and Arion and the town around them and the cities of the bank of Arnon River. Why haven't you taken them back in all this time? Kabalo si Jipta sa history. Sino na ba? Hina na 300 years. Karon pa mo reclaim. Wa inyo sutaa unsa natabo nga mismo gani si Balak wala gani magpangahas sa pag-atake sa mga Israelita kay nga naman kabalo man sila. Every time na atakihon sila mapildi sila kay nga naman unsa gigon sa hari sa Moab naa mo propeta sa mga Israelita kay balo sila ug unsay atong buhaton. Kay nga naman naay proteksyon diha sa Ginoo. Ana kun ato magitan balik ko na to. Si Jipta makuha na to na nasa confidence sa Ginoo. Nahimo siyang confidence sa Ginoo tungod kay kabalo siya sa gibuhat sa Ginoo. Dito tayo tapat kay balo maka sa gibuhat sa Ginoo. Ha? Kung wala ka kahibalo sa gibuhat sa Ginoo, manang makikipagbiyansa. Okay, direta sa ika-20 at ika number 2 nga atong isgutan. Pinaagi sa pagkumitar. Commitment. Ha? Inang tapat commitment. Commitment, importante. Sa kami nyo, importante ang commitment. Bisa pag nagkatuwat, baliskan, magka-watsi ng mga dagway, mga pagpati na, pero tungkol kay committed ka sa usa. Bisa pag manambok na yung mga asawa, bisa pa nang papayag na ng imong bana, dapat mahimo kang committed. Ha? Dili magbase sa physical, dili magbase sa imong
tinuod nga pag-igsaad at tubangan sa Diyos. Okay. Dere atong lantan, verse 29 ta. Suuntas 29. Sa verse 29, verse 28, suguta. But the king of Ammon paid no attention to this message from Jephthah. Then the Spirit of the Lord came upon Jephthah. He went through Gilead and Manasseh and returned to Mizpah in Gilead and went to Ammon. Okay, verse 20, verse 30. Jephthah promised to the Lord, if He will give a victory, He will give me a victory over Ammonites, I will burn as an offering the first person that comes out on my house to meet me. When I come back from the victory, I will offer that person to you as a sacrifice. Okay, din na. Before siya gihatag ang kadaugan, before ang mga salita gihatag ang kadaugan sa ibuhat, naghimo sa siya og commitment sa Ginoo. Lord, kung imo kong hatagan kadaugan, batok nining ako mga kaaway ng mga Ammonites, mga invaders, akong isaad sa imo. Mo commit ko, Lord. Grabe po na commitment kay way gipili. Kayon sa bisan kinsa nga unang mugawas sa akong panimalay, gikan nako sa panggubatan nga nagmanaogon, akong ihalad sa imo, ingon nga sinulog. Paunta na karon. Mao man yung practices sa mga Israelita na ang ilang mga anak sunugon. Actually, kung mo tanong mga pigan practices ang pagsunog sa mga bata o mga tao nga ihalad. Dili ni practices sa mga Hudiyo. Kay ang ilang practices is, ang ilang ihalad is, ano naman? Kung sa may ilang ihalad? Ilang ihalad is, pilikan ni nga o ihalad na kamig ba? Karnero, baka, muna ka pigeon. Naa sila pero kung di mo makita din yung nabita, naa sila gihimo nga, o si Jephthah naghimo commitment sa Ginoo na dili John. Sibo silang practices pero bisan pa man niya makita na to. Grabe. Si bisan kinsa na magawas gikan sa akong panimalay, himuon na kong litson. Sunugon nga. Grabe. Problem din na bita. Base sa history, ang iyang anak, kabalo ba mo pila kabong anak ni Jephthah? Usa lang jud kabong anak. Malaga na gingon kanang kung gusto ka mahimong magmalampuson sa kinabuhi, naadi kay sa Kristo. Wa pa ni sila kahimo kadaugan nakigsaad na ni si Jephthah nga to sa Ginoo. Manay nahitabo, iatagan sila kadaugan sila magigipadayon. Verse 1, 32. So Jephthah crossed the river and fight the Ammonites, and the Lord gave him victory. So unsa may makita na to? Iatagan sila kadaugan sa Ginoo. Tungod kay naman, nakigdil sila sa labi na si Jephthah, nakigdil siya sa Ginoo. Cut the long story short, iatagan sila kadaugan sa Ginoo kay nga naman, nakigsaan siya sa Ginoo. Ikatulong atong isgutan. Ato na yung paspasan. Number 3 na itong may isgutan is, pinagi sa iyong pagpakisaad sa Ginoo na
iyang ituman through our covenant in Him. Okay. Verse 34 ta. Verse 34. Balik ka sa itong 33. He struck them from Arior to the area around Nineveh, 20 cities in all. And as far as Abel Kiramim, there was a great slaughter, and the Amorites were defeated by Israel. Sige, verse 34. When Jephthah went back home to Mizpah, there was his daughter coming out to meet him, dancing and playing with tambourines. She was his only child. Hindi na makita na to. Grabe ka sadya, grabe ka malipayon itong kinagpanahon si Jephthah. Pero ano yung matistingan ang imong commitment? Kung imo bang tumanon ang imong saan? Pag-abot niya sa balay, nakita niya ang unang migawas ang iyang only. Ang history ng Bible, wala na ilang anak si Jephthah. Nagmadaong lagi siya. Pero ang kapalit is iyang anak. Karon. Kaya ba nimong isakripisyo? Naani reflection nga ito makita sa New Testament nga ang iyang bugtong anak iyang ihatag na sakripisyo for the sake sa kinatibukan. Grabe po kasi kasing Jephthah. Tiga-hapon. Ipakita na rin napita nga ingana ang buhaton sa Ginoo pag-abot sa Kristo nga na tao kung siya yung ibuhat. Diba in John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Ihatag niya para isakripisyo para sa kinatibukan. Ano niya tabo? Ang sakripisyo ni ang kadaugan ni Jephthah nakaaktibat kung dakong nga o na, gusto kang malampuson sa kinabuhi? Are you willing to sacrifice? Kung sa may imong i-sacrifice, kung gusto kang magmalampuson. There is no such victory ngayon na to kanang fame sa kinabuhi kung kay sacrifice na ba? Ano yung itabo? Yan ang Bible nga pagkakita ni Jephthah yung gising yang sinina. Kasakitan siya kay ganoman. Lord, giyatakan lang ikon yung kanawagan, pero mo mag-ikuha ang akong one and only. Pangutan na karon. Unsa may one and only sa kinabuhi nga, pwede nimo ihalad sa Ginoo. Sakit man. Sakit. Kung ikaw ba sa sitwasyon ni Jephthah, kaya ba nimo? Nagigsaad ka sa Ginoo, Lord, kung makabatong kong trabaho. Saan? Di ba ang po? Kinuwatagi ko. Pero pag naan na, sa may kasagarang batong, mag-excuse na yun. Uan ng good. Kulang ka magaling pamasahe. Sa panahon na wakay trabaho, walang-walang ka. Di ba nagigsaad ka sa Ginoo? Na panahon nga naa na imo pang masuminglan ang Ginoo nga kulang iyong panalangin. Dili. Dili ako makita sa kinamoy ni Jephthah. Okay, padayon, verse 35. When he saw her daughter, he tore his clothes in sorrow and said, "Oh my daughter, you are breaking my heart. Why must it be you that caused me pain? I have made a solemn promise to the Lord and I cannot take it up." Ingon si Jephthah na naghimo kong pakigsaad sa Dios. Kung dili ni nako
Ang gigamit diri di nako balikon ug di nako pwede balikon. Si Jepta man to pastor. Kanong ginanang tas grasya, makasabot man ang Ginoo. Tinodo? Makasabot si Lord, no? But remember, He is the same. Kinsa na kami mga sila? He is the same. He is the same. Wala hinay. He is the same. Today and forever. He never changes. Wala mo sa si Lord. O si Jepta nagkalayon og dili din ako pwedeng balion ang akong pakigsaad sa Ginoo. Karon mao na. Unsa may response sa iyang anak? Ning balibad ba? Kamatayon niya ang kapalit? May matanawon ba? Because his daughter understood. Nakasabot siya nga nakigsaad ang iyang papa sa iyang Ginoo. Nini siya nga, dili lang mo din pa. Nini yung bade? Nini siya nga, buhata kung sa iyong mag-isaad sa Ginoo. Bisag ako may kapalit, ako maoy kunti. Pero ning hangyo siya. Pwede ba tagan ko ng 2 months? Maglamyat, magsuroy-suroy sa kung before ko mahimo. Pwede na dyan yung hangyo. Pero 2 months, ikaw bila naman kabulan nagsige kag hangyo makasabot ng Ginoo. Saan ko sa Ginoo kasabot ng Ginoo? Kay tanong na nang kulang, di ba? Kaya sa may maka-relate ka na. Sige hangyo sa Ginoo. Diri tuman sa mga gihangyo sa iyang anak. Palaaga sa ito, pasuri-suri, sa ito bukid, pasuri-suri ito. Atag yun kung 2 ka bulan, o napagaman mo, balik ko. Nabuhata ang inom, saad sa Ginoo. Twitter yung tapat, pila na makakabulan ng saad sa Ginoo. Di ko itang ka na makamata ba? Pila na makakabulan. Ay, may ilang bulan siguro. Ha? Pila na katuig. Di ko itang ka na makamata ba? Pila na makakatuig. Saad sa Ginoo. Nawa? Nakasabot ang iyang anak kung ano sa ingon. Buhata kung sa gimong saan. Ay, siya rubit tala. Marimahan na na. Kung sa giingon niya, Jun. Buhata ang unsay imong gisaan sa Ginoo. Di ko itanong tapat. Buhata. Kanang minisayo na to? Buhata imong gisaan sa imong Ginoo. Pamatanan ng tapat, dapat kayo saad sa Ginoo. At sa ito ng klanon, kung magsaad ka sa Ginoo, dapat kabalo ka mo. Pamatanan. Nakabay pwede mahimong excuse ko alibay na to sa pagtuman sa atong saad sa Ginoo. Kinsa may pwede mo supak sa itong saan? Si Lord, di man mo supak sa iyang saan. Imo na yun na itong excuse. Si Lord, understanding ng God. But I would like to remind us, if the Lord is the same, yesterday, today, and forevermore, dapat kabalo ka na yun ang Bible, di siya malipay sa mga saan na dili mo tuman. Dili malipay si Lord. Pangutan, ikaw ba nang klase ng anak na di makapalipay? O ikaw ng anak na makapalipay tungkol kay bisag kung sa sakit sa dibhan. Ipakita na sa Ginoo nga bisag na sakitan iyang dughan, iyang gihatag iyang puntong anak para sa imo sa ako aron kamaluwas. Klaro? Ingana ang sakripisyo ang gibuhat sa Ginoo para sa imo. Unya dihang dapitan ng nagsaad ka sa Ginoo. Wala ka nagsaad sa Ginoo tungod kay sayon. Wala ka nagsaad ng alagad sa Ginoo, wala ka nag-commit sa Ginoo tungod kay sayon. Balik ko na po sa pagpahinumdum sa ato, dapat ma-recognize nimo ang Dios sa tanang sitwasyon sa imong kinabuhi. Number 1, usa to?
Dapat, ang sa to number 1, na kay confidence sa Ginoo. Gawas nga na kay confidence sa Ginoo. Dapat, number 2, mo commit ka sa Ginoo. O ang imong commitment, dapat, kung sa'yo may tawag, number 3, ang imong covenant, imo ng buhaton. Sunod ako sa pagsulti. Buhata, unsay imong isaan. Ano na gusto na mong ibilin sa inyo? Time will come, you will understand. Matubang tas Ginoo sa tanan nato imo ka commitment sa Ginoo. Ginoo Diyos nga labing kamuhanan ang mga nangyayon. Salamat na ikaw maghatag ka na mo enlightenment sulod sa Pilipinas. Ang ma-recognize na mabisan pa na idaghang establish sa mong kinabuhi, but our confidence, our trust, naadihat ka nimo Ginoo. And we commit our life once again sa pagpangalaga diha kanimo. Gangamong pakigsaa diha kanimo. Binangay sa mong grasya o tabang, mabuhat. Dalaygon ka pa, Father God, the blessing that they've set before us. Even may struggle, mga failure, even anong sitwasyon, we always recognize that apart from God, we are nothing. But thank you, God, for the life of Jifta, O God. Nag-remind ka na. Kinanglan ang among commitment, tinuod, o matuod. Though it really sacrifice our time, our money, our effort, our emotion, O God, but doesn't change the fact that we commit and have covenant diha kanimo. Through your grace, ahimo na mo. Siluhin mong mensahe sa katawan. Cover us, God, with your precious blood.